Hi guys, good afternoon. This is Raquel Luna. Sa mga di pa nakakapag-follow and subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like and comment and subscribe to my YouTube channel, Raquel Luna. And to my other channel, YouTube channel, Arlona channel. So for today's video guys, for today's vlog, tayo magmumukbang. Happy lunch time pala sa ating lahat, lalo na sa mga nagla-lunch ngayon. So, time check here in Hong Kong, 12:04. Lunch time tayo guys. So, ang aking lunch for today, so ito yung aking pinakamukbang. Huwag na sa pinakamukbang guys, kain na lang. So, ito nga yung aking kakainin for lunch. Yung sauce ng beef. Kasi gagawa ako mamayang gabi ng beef curry. So, yung sauce. Yan. Dinamihan ko ng sauce. Parang gusto kong ihalo sa kanin. So, naglagay din ako ng rice. Tapos, isang itlog. Tapos, 2 hiwa ng beef. Hiniwa-hiwa ko siya na maliliit. So, yan siya. Yan. Dami kong kanin, no? Sarap eh. So, as usual, rice is life, char. Tayong mga Pilipino, yan naman ang hilig natin. Kahit kukunti lang yung ulam natin, basta't meron tayong kanin, di ba? So, although sa mga nagkakaedad na, hindi na yung maganda daw kasi, masyadong mabigat yung kanin. Pero, hayaan nyo na. Nakikita naman sa katawan eh. So, kain tayo guys. Wala nang iba pang or patumpik-tumpik pa. Let's begin. I will begin pala. Yan. Ang init pa eh. Ang init. Ang sarap. Tapos nilagyan ko ng chili oil. Maanghang. Sa lahat talaga ng mga pagkain pag may sili. Pag maanghang. Yung parang yung anghang talaga ang nagpapakain sa iyo na nagpapaganong kumain. Napakainit. Bagong luto eh. Which is masarap. Kainin habang mainit pa. Init. Good oil. Medyo blurred yung aking background. Which is maganda rin naman. Blurred. Kasi magulo ang aking background. Init. Maingay, may nag-construction sa taas. Sarap. Medyo napaalat ko lang siya. Yung sauce. Pero sa tingin ko okay yan. Kasi maglalagay pa ako ng patatas. Tapos yung curry sauce. Ayaw ko na pala kasi yung curry sauce may din yun eh. May lasa. Sana masarap ang kalabasan mamayang gabi. Maaga ko nang pinakulo kasi yung beef matagal maluto. Matagal magpalambot. Kaya pinalambot ko na siya. Para mamayang gabi. Mabilis na lang siya lutuin. Mag-add na lang ako ng onion tsaka potato. Patatas. Tapos pag malapit na
maluto yung patatas, saka ko na ilalagay yung curry sauce. Ang anghang, tapos ang init. Ulit magandang kumain. Kailangan kumain ka kaagad, lalo kung beef ang ulam mo. Pag mainit pa, kasi mabilis siya magmantika ba, mamuo yung mantika. Kaya pag beef talaga, mas masarap kainin habang mainit pa. Hindi na maganda pag lumamig na. Kinadya ko dinamihan yung sauce kasi pwede kong siyang i-store. I-stored. Lagay ko sa container, lagay ko sa ref. Tapos kung gusto kong kumain ng noodles, yung rice noodles na plain lang, yun ang i-ano ko. Talagay kong pinakatubig. Para magkaroon ng lasa yung noodles. Para at the same time yung katas ng beef ng sauce, malalasahan mo. Sarap. Parang ang sarap tayo ng ano, karinderya. Malapit sa mga paradahan, like paradahan ng tricycle or sidecar, pedicab, jeep. Mas magawa ka ng mga ano, budget, pang budget lang ng meal, kaya sa mga ano, ng mga driver. Luto-luto ka ng breakfast, lunch, dinner. Kung tutusin sa Pilipinas, pag di ka lang matamad ba, kahit yung puhunan lang, pwede mo naman niya mapalagoy. Basta't marunong ka lang mag-discarte. Tapos syempre, yung area din, kailangan maganda. Mabubuhay ka din naman, Pilipinas. Basta marunong ka lang talagang dumiskarte, pero kung matamad-tamad ka talaga, kung isa kang housewife, aasa ka lang talaga sa asawa mo, magkano lang iuwi niya, hindi ka didiskarte na ko. Mahirap yun. Lalo't mahirap. Ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Mga bilihin ang mamahal. Kaya parang mas masarap isipin kung nagtatrabaho yung husband mo, at the same time, dumidiskarte ka rin na wife ka. Kasi mahirap. Mas madali ang buhay kung parehas kayong mag-asawa nagtutulungan. Suggest ko lang yun na. Diba, opinion ko lang yun. Hindi naman ako sa nangingialam sa mga buhay ng iba. Ano, see? Pakasarap. Tapos na. Matinda ka ng isang cup na kanin, tapos lagyan mo ng sabaw ng beef. Tapos lagyan mo ng kunting laman. Tapos pipili yung may itlog, tapos ibang price na yun. Diba? Mga ganyan, ganitong bowl lang.
Pwede mo na yun siguro isang cup ng kanin, tapos yung punuin mo ng sabaw, lagyan mo ng spring onion, tapos kunting laman ng beef. Yan. Pwede mo na siguro yung ibenta ng 20 pesos. Di ba? Bili ka isang like dalawang kilo lang muna. Pang start ba? 2 kilong beef. Tapos pakulan mo. Damihan mo ng sabaw kasi para yung sabaw lang para kaya ba bili ng tao. Kahit sa soup lang, kumbaga free soup na. Ang sarap eh. Pag may lasa lang. Pero lagyan mo rin naman ng pampalasa yung ano, sa sauce. Sabaw ng ano. Baka. Lagyan mo na maraming ginger. Sarap eh. Tanggal ng umay din. At the same time, pampalakas din. Pero, like I said, di rin maganda pag sobra. Di ba? Pag sobrang kain mo ng mga beef, yan yung maganda. Pero magtatayo ka ng karinderya para sa mga driver o kahit sino, para abot kaya din naman nila, para may uwi din silang pera sa pamilya nila. Magtayo ka na isang cup ng kanin, tapos damihan mo ng sabaw ng baka, tapos ng spring onion, tapos kung gusto nilang may itlog, tapos benta mo ng like 25 pesos kung may itlog, kasi may laman na ng beef eh. Pero kung plain lang, like plain lang na rice, 1 cup, tapos yung sauce ng beef, and then konting beef na slices, yan, like benta mo ng 20 pesos. So tapos kung may ano ka dyan, may tubig ka ulit, kahit tubig sa probinsya binibili din ng tubig. Pwede na rin yun kung magbebenta ka ng, kung kasama na yung water bottle, o kung nasa ano lang, sa faucet lang. Faucet. Meron yan sa yung nabibiling container na tubig. Charge mo lang siguro yun ng dos bawat baso. O kahit i-free mo na. Tulong na lang sa mga driver. Para may mauwi din silang pera sa family nila. Kasi minsan din kailangan marunong ka din makisama sa mga customer para sa inyo sila kakain. Anyway guys, thank you so much for watching. See you next time guys. Bye.